So ayan yung inahin natin ng sirama. Hindi ko na nabilangan kung ilang days yung eggs. So ang video natin ngayon ay paano ba malaman kung fertile o infertile ang isang egg ng manok. Kahit anong uri to ng ibon. Papalabards man yan, kalapate, manok. Anything, kahit sa mga reptiles, pwede natin malaman kung infertile o fertile ba ang eggs. So, yan. Nakalimutan ko lang kung ilang days na yung eggs nito, pero pakita ko sa inyo kung paano natin malaman kung alin yung mga fertile at infertile. So, ano ba advantage nung pag-check natin ng eggs ng mga chicken at saka iba nating mga pets. So, ang isang advantage na to ay mapapaunti yung kailangan limliman ng inahin. Halimbawa, ang inahin ay nag-eggs ng marami. Diba, mas mahirap ilimliman nyo kung ganun karami. So, sa pamamagitan ng pagkakandle natin, sa pamamagitan ng pag-check natin ng mga eggs kung fertile ba ito or infertile, so, mababawasan yung dami ng kailangan niyang limliman. Isa pa, mas malalaman natin yung accurate kung ilan ba yung mapipisa. Kasi minsan, ang problema, umaasa tayo na mapipisa pa yung eggs, pero hindi na napisa. Kasi nga, hindi natin alam kung ilan yung mapipisa talaga. Kaya ngayon, pakita ko sa inyo paano ba mag-check ng itlog ng serama o itlog ng kahit anong pets para malaman natin kung fertile ba sila or infertile. So, ang tatawag dito sa technique na to ay candling, egg candling. So, ang tools na nagagamit sa pag-candle ng eggs ay any kind of flashlight, kahit nga sa cellphone lang, kaya natin matingnan. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin check kung fertile ba ang mga eggs. So, ngayon kukunin natin yung mga itlog ng serama natin na bantam para ma-check natin sila one by one kung may laman ba sila or wala. So, pag walang laman, tatanggalin natin siya dyan sa pugad para mabawasan yung lilimliman niya. So, kunin natin yung mga itlog. Dito natin lagay para safe sila. So, halos kasi laki lang ng itlog ng kalapati ang itlog nga pala ng serama. Mainit-init pa. Bali, ang itlog na to ay 6. Nakaraan, ang fertile lang na itlog niya ay 2 lang. Tapos nasa 8 yata yung itlog. So, yung isa. Ito. Kasama natin, 6 yung itlog niya. Check natin kung ilan ang fertile at ilan ang infertile. Okay, so para mas makita nyo ng malinaw, kailangan natin patayin yung ilaw ng cellphone natin para maging visible siya. So yan, unahin natin yung isa na to. Ihiwalay natin yung fertile sa infertile. So ito. Yan. So makikita nyo, almost weak na yung itlog na to, pero ito wala siyang veins. So magiging visible ang veins ng itlog within 3 days. 3 days visible na siya after maglimlim ng inahin. So ito, infertile siya. Makikita nyo wala siyang veins na visible. Okay, next. Ito naman makita nyo, ayan. Wait lang, nalobat yung ating flashlight. Charge ko saglit. So ayan, nag-charge muna ako saglit ng cellphone. So next na tayo. Ito yung next natin. Ito yung infertile. So ayan, mapapansin nyo dito na merong black. Kalahati niya black, kalahati ay may kulay white. Pero makita nyo, may eggs, may may veins. Ayun o. Pansin nyo ba yung veins niya? Ayan. Actually ito kasi ay buhay na. Ilang days na lang to, pwede na itong mapisa. Ayan, kita pa yung konti ng veins niya, sabihin hindi pa siya fully developed. So ito ay fertile. Tabi natin to. Next. So ito, ayan, kita nyo rin yung veins, di ba? Ayan, tingnan ko kung gumagalaw. Ayan, kita nyo ba gumagalaw siya? Wait lang. Tingnan nyo mabuti, gumagalaw. Ayan, kasi buhay na yung sisiw sa loob pero hindi pa siya fully developed.
So ayan yung sign na fertile yung eggs. Pero pagka days old pa lang nyo siya chinek, halimbawa 3 day old or 5 day old, wala pa tong black na to, puro veins lang siya na ganyan, makikita nyo. So ito ay fertile din. Okay, dalawa na yung fertile natin, isa yung infertile. So ito, fertile din to. Ano ba to? Parang sira. Nako, ito mukha siyang fertile pero mukhang nasira. Kasi pag naglimlim yung inahin ko na yon, hindi siya maayos maglimlim ngayon eh. May itlog na nasa labas. Ito yung parang nasa labas lagi. So papansin nyo, may vein siya pero parang patay, hindi gumagalaw. Pero try ko pang palimliman, baka kaya pa. So yan, kaya mahalaga na na-check natin yung mga eggs. Kasi nga, diba, sabi ko kanina, pag mas maraming eggs yung nasa pugad, hindi lahat yun minsan nalilimliman. Minsan nasa tabi lang yung iba na mas nalilimliman pa yung infertile. Kaya disadvantage yun. Imbis na magbuhay yung fertile na eggs, siya pa yung namamatay. Kaya mahalaga na nag-check tayo ng eggs kung fertile ba ito o infertile para alam natin kung alin yung tatanggalin at iiwan. So ayan, dalawa na lang natitira natin. Tignan to isa. So ito mukhang infertile din to. Yan, wala siyang veins na visible. Yan, clear na clear. So ganito pwede na itong iluto, prito or laga kaysa masayang. Kasi hindi naman sira yan, infertile lang siya. Walang similya. So last na egg na. So ito, ayun. Ito gumagalaw din, oh, pansin nyo. Try natin i-focus. So ito gumagalaw din siya. Ayan yung veins niya, kita naman, di ba? So mas kita lang dito sa live kaysa sa cellphone, pero ayan gumagalaw yung laman. So ayan, bale 4 yung fertile natin, 2 yung infertile. So yung isa lang, parang yung isa fertile pero parang namatay kasi siguro yung infertile yung nalimliman niya, tas napunta sa gilid yung isa. So sayang, ngayon lang sana siya makapagpisa ng 4 kasi last time yung sa isang inahin ko ang pinisa lang niya ay 3, tas namatay pa yung isa. I-upload ko yun, pero actually yun, marami siyang eggs, parang 5 yung fertile niya. Pero dahil nga hindi ko nabilangan, hindi ko na-check kung fertile talaga, inip ko sa kakaantay, binasag ko na yung natirang 2 itlog. Tapos may laman pala na hindi pa fully develop. So yun, nasayang. Kaya mahalaga na nag-check tayo ng eggs kung fertile ba ito o infertile. So kahit di mo na iangat yung eggs, kung may flashlight ka, pwedeng tutukan mo lang siya mismo. Makikita mo kung fertile ba o hindi. Yan, lobat ulit yung aking flashlight. So babalik ko na yung itlog, tapos iiwan ko na tong 2 infertile para mas matutukan yung 4 na natitira. Ito sana yung pinaka marami niyang clutch ngayon eh, na fertile. Sayang pa yung isa, sana mabuhay pa. So yun, balik ko na muna yung natitirang itlog. Yung itlog sa inahin, siguraduhin ko rin na malilimliman niya lahat para hindi sayang. So ayan, medyo nanunuka lang siya, pero hindi naman ganun kasakit. Ito yung nasa reels ko na cute na manok. So ayan, ingatan lang natin. Ayan, naibalik ko na yung 4 na itlog. So sana mapisa lahat yan. Update ko kayo sa sunod pagka nag-hatch yung mga yan. So yun, recap lang para malaman natin yung eggs ay fertile o hindi. Kailangan i-check natin yan. Mag-handling tayo. Ugaliin natin na mag-handling. Madali lang naman. Actually dati ginagawa ko siya sa mga lovebirds ko nung nagbe-breed ako ng African. Pag may eggs na,
para mas alam din natin kung may aasahan tayo o wala. So yun lang. Maraming salamat sa panonood and God bless.